Hi Gemini, welcome po sa ating channel. Ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for January 14, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you, Gemini, ngayong January 14, 2025. Para po ito sa inyo, Gemini, ngayong January 14, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini, open na po inyong monthly Gabay Tarot reading for January 2025. May 6 months from now reading tayo at love life reading po, so message me, Gemini, for schedule. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Gemini ngayong January 14, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Gemini ngayong January 14, 2025. I need 2 cards po. Okay. Gemini, ngayong January 14, 2025. Wow, prosperity. Nakikita ko dito prosperity, claim nyo to. Gemini. Tapos nakita ko din dito na may nag-uusap na grupo ng tao and I consider this is your family kasi nag-uusap regarding sa property. Nag-uusap tungkol sa domestic matters. Ang ilan sa inyo may balak magbakasyon sa bahay, mag-staycation sa bahay, or nag-staycation na kayo sa bahay ngayon. Yung may nararamdaman kayo ngayon na you felt calm and relaxed and security pag nasa bahay kayo. And some of you nagtrabaho sa bahay, home base po. And nakita ko dito may dumating na bisita na nagbigay ng news or information at agad yung binigyan ng reaksyon or aksyon. Pwede din tinawagan ka nito or nagmensahe po ito sa iyo. Okay? So, may nakita rin ako ditong, di ba may nakita kong you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay ka. Tapos, may ganap din dito na power, authority, and protection. Parang may kausap ka ng mother figure or di kaya isang amo, boss, or isang wiser, pwedeng mentor mo na nag-uusap kayo regarding sa iyong career and finances, sa malaking negosyo. Okay? So, ang ganda. Ang ganda ng cards. Okay. So, children, know that your children are protected. Wow, claim natin to. Gemini. Ang ganda. And potential. Wow. Potential. Think big for your future. Okay? So, ang ganda. Spirits Guide, energy po ni Gemini ngayong January 14, 2025.
And the clarification of this card po para kay Gemini. Okay, sa mga may oras dyan, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung 2025 tarot reading nyo. Baka nakalimutan nyo or hindi nyo pa napanood. So, kompleto po iyon. Uploaded noong December 16, 2024. So, kailangan nyo lang mag-scroll down hanggang sa makita nyo po. Kompleto po iyon. Bawat buwan may love reading, career and money reading from January to December 2025. So, yun. Visit our channel. Oo, scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo. Okay? And meron din pa kayong 3 video regarding sa inyong January 2025. Uploaded nung last week of December 2024. So again, visit our channel. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo po. And yun, panoorin nyo po kung gusto nyo po. Kung may narinig kayo o may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards nyo yan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. So remember, Gemini, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Gemini? Inom muna ako ng tubig. Saglit lang po. Okay. May nakita ko dito na you felt unworthy. May taong hindi nagbigay ng halaga. Oo. So, please pay attention kasi nakikita ko dito you are creating blockages. Oo. It might be nagkiklaim kayo ng negativity so na kahit hindi sinasadya yan, so be careful talaga. Like for example, wala ng pag-asa, hindi ko kaya yan. Mag-create yan ng blockages. So, kung magkakaroon ng blockages, mahirapan pumasok yung blessings na para sa inyo. Kasi we can attract blessings kung magkakaroon ng magandang flow ng ating energy, positivity. Okay? Kasi galing yan sa taas, sa universe. So, that is a positivity. So, that is ma-attract natin yung blessings if kung nagkaroon tayo ng positive energy, yung maganda ang flow ng ating energy. So, do not create blockages. Kahit hindi sinasadya yan, so be careful sa pag-claim na kahit hindi sinasadya or naging mannerism na siya or nasanay na siya na hindi nyo namalayan. So, be careful, okay? Pay attention. So, pwede din may tao na hindi nyo nagustuhan yung pag-ugali, pinapakita, or may naganap na hindi nyo gusto, tapos na napanghinaan kayo ng loob, yan, magkakreate din yan ng blockages. And-explain ko kasi may nagtanong sa akin the other day, I think kay Gemini yun. Okay, may taong nagselos or insecure sa iyo na hindi niya pinapakita. Oo, na ang kanyang true self. Kaya mag-ingat sa taong ito. Pero din nakaramdam ka ng insecurity kasi wala kang enough time para sa iyong sarili. Oo. Kaya take time to pamper yourself. Bigyan ng oras sa inyong sarili, okay? Ano pa? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng delay pa rin Gemini. Pwedeng delay delay sa paggawa ng aksyon kasi nag-hesitate pa, pwedeng delay kasi may tutol, delay sa paggawa ng desisyon, pwede din delay sa hinihintay nyo. Pero sabi ng card dito, kailangan nyo daw maghintay. Kailangan nyo po daw maghintay. Okay? May natanggap kang opportunity pero hindi mo tinanggap dahil sa meron kang dahilan. Yon. Pwede din na napahinaan ka ng loob dahil sa delay. So, pwede din na naging uncomfortable ka sa pagbabago. Kasi may pagbabago. Pansinin nyo, kahapon, may new beginning akong nabasa kahapon sa inyo.
So, uncomfortable ka sa new beginning, uncomfortable ka sa changes. So, sabi ng card dito, kailangan mong, setback. Kailangan mong magbigay ng pasensya. Remember, this is only temporary. Okay? Spirits Guide, Career and Money po na Gemini ngayong January 14, 2025. And the clarification of this card po. Okay, sa career and money mo, Gemini. Okay. May nakita ko dito. Pwedeng nangyari na ito ha. Pwedeng mangyayari pa lang. So, beware. Kasi may nakita ko dito may nawalan ng pera or na-scam. Maari din may nalampasan kang opportunity. Yung sabi kanina dito sa energy na may dumating na opportunity na hindi mo tinanggap dahil sa meron kang dahilan. Pwedeng ganun. Or nakaramdam ka ng disappointment tungkol sa inyong career and money. So, still, ang sabi ng card nyo dito, from your energy to your career and money, sabi po ng card dito, this is only temporary. This is a learning journey. So, kunin mo yung wisdom message sa mga nangyari ngayon. Oo, para may matutunan tayo. So, don't worry, after nitong unos, may parating na new direction. Oo, regarding sa inyong career and money. Okay? I-process mo lang yung nararamdaman mo. Again, this is only temporary ha. Kunin mo lang yung learnings mo kasi learning journey to. Sabi mo ng card nyo. Oo, and huwag kayong mag-alala kasi after nitong pagsubok na ito, after nitong unos, may new direction. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito na nagkaroon ng stagnation, yung pagwawalang kilos po. Or nawalan kayo ng interest. Dahil nga sa disappointed kayo. Pwede din bored ka, nakaramdam ka ng na bored kayo or dismayado kayo sa current position mo, sa status mo, na This card tells you na kailangan labanan mo ang nararamdaman mo. Alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. Okay? Tapos, kailangan maging willing kang mag-move forward from the past para bumukas yung new doors for you. Okay? Pwede din na kasi may opportunity ako nakita dito, may opportunity ako nakikita din dito sa career and money mo. Pwede din na hindi kayo malungkot, kundi pinag-isipan mo ng mabuti yung binigay sa yung opportunity, na pinag-isipan mo ng mabuti kung karapat-dapat ba o hindi. Kailangan kasi may piliin. Okay? Kasi ang iba sa inyo, guarded na po, ayaw nang masaktan, ayaw nang magkamali. Na natuto kayo sa nakaraan. So, sabi mo dito na this time, pag-isipan ko na mabuti to, mag-gather ako ng factual information, gagawa ako ng konkretong plano, tapos para makagawa ako ng best choices, best decision. Ganun. May ganap na ganyan. Kasi ayaw mo nang mangyari yung nangyari sa nakaraan. Na nasaktan kayo, na-disappoint kayo sa nakaraan, now naging wiser na kayo. Pero don't hesitate too long ha. Kasi alok to baka mawala yan. Don't hesitate too long. Okay? Kasi may nakita ko dito noon, may na-miss kayong opportunity. So don't hesitate too long. Tama tong gagawin mo na pag-isipan mo ng mabuti na magkaroon ng konkretong plano. Kasi kung magkakaroon ka niyan, magiging confident ka, makakagawa ka na ng best choices niyan and best decision. Okay? Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance sa Gemini ngayong January 14, 2025.
And the clarification of this card po. Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay. Nagkaroon ng isolation dito. Gusto nyo mapag-isa. Or gusto mong may kausap. Or gusto mong may kausap. Okay. Nakita ko talaga yung loneliness dito. Dalawang card kasi nagsabit dito. It might be may nagpaalala sa inyo sa nakaraan or may nangyari na hindi mo nagustuhan. Oo, so beware, mag-ingat. Ingatan nyo po. At saka, parang nahihirapan kang magbigay ng tiwala sa isang tao. So, yun. Ang advice kasi dito, 'di ba sabi ka kanina na gusto mong may kausap. The advice is it's time to reach out for support and connection. Oo, kung nahihirapan ka magbigay ng tiwala sa ibang tao, then use your intuition. Kasi sa intuition, magagabay yan sa iyo kung ano yung next action mo. Oo. Okay, kung hindi nyo alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, i-search po sa Google on how to connect to your intuition kasi maraming paraan po iyan. Ito yung gagawin mo, yung may kausap kayo na elders, wisers, mentors, boss ba yan or amo. May dumating nga na opportunity. Okay, kasi lumabas din dito sa oracle cards nyo, sa tarot cards nyo na ilang beses. Pero don't hesitate too long kasi sayang naman. Pero then hindi mo siya tatanggapin kasi may sabi dito sa energy na hindi mo siya tatanggapin kasi may dahilan po kayo. Pwedeng ganun. Pero pag-isipan to ng mabuti kasi may mensahe ako nakikita dito na potential na maging successful yung binigay na opportunity. Think big for your future. Kaya kailangan mo ng kausap dito pero piliin nyo yung kausap na trustworthy, yung genuine na handang makinig sa iyo. Okay? Na may experience na sa buhay. Huwag mo kausapin yung wala pang experience sa buhay. Yung piliin mo yung sa na you think na makakatulong siya sa iyo kahit makinig lang. Oo. May tao talaga 'di ba, kailangan lang natin na may makinig sa atin. Pero if I were you, the best kung itanong nyo ang inyong intuition, mag-connect kayo sa inyong intuition. Kasi maggagabay yan sa iyo patungo sa right path, patungo sa success. Sasabihin din niya kung ano yung next action mo. Kung ano yung dapat i-change mo. Kasi usually, pag ganyan na hindi mo nagustuhan, may dapat kayong i-change. Yan yung usually na binibigay na mensahe dito. Okay, so, yun, use your intuition, okay? Pwede din nagpahinga kayo sa bahay. Tapos marami na kayo, instead na magmuni-muni or yung magpaplano, nag-overthink na kayo. So, stop overthinking kasi hindi yan mabuti. Baka nag-overthink kayo kasi nag-alala kayo, so worried kayo, na nalungkot kayo, ganun, may naalala kayo sa nakaraan. So, don't be. Basta panahon ng pahinga. Okay? Kasi deserve mo yan eh. Parang gift mo na yan sa sarili mo, sa health mo, yung pahinga. Kailangan mo ng vitamins. Magpa-check up sa doktor. Tapos, mag-ask kayo kung ano yung dapat na vitamins mo na i-take. Okay, baka makatulong sa iyo. Okay, kasi ako nagtitake na ng vitamins. Baka rin makatulong sa iyo. Okay, kasi nakakatulong talaga. Actually, makakatulong siya. Na naka-learn ako na to say no. Hindi ako puro yes ng yes. Naka-learn ako na to say no. Kasi parati akong stress parating maraming mga trabaho, which is blessings yan. Pero our health is wealth. Kaya importante talaga yan.
Part yan ng New Year's resolution nyo. May New Year's resolution na ba kayo? Oo, para time for reflection. Isipin nyo yung sarili nyo bago yung mga ibang bagay. Okay? Kung pwede sa inyo. Okay. No. At the end of the day na lumabas talaga. Yung sabi ko kanina sa inyo, it might be may naalala kayo sa nakaraan. May naalala talaga. Baka yan yung nagbibigay sa inyo ng lungkot or kasi may naalala eh. Pero okay lang naman yan. That is normal. Kailangan mo lang i-process. Kailangan mo lang siya i-process. Wag kayong mag-create ng, kasi dito pa lang nag-create kayo ng blockages. Sayang naman yung mga blessings na kailangan tuloy-tuloy yung pasok ng blessings, right? So, positive affirmation, yan, makatulong yan. I am blessed, I am healthy, I am safe, I am successful, and so on. Yung mga magandang bagay, yan. I-recite nyo. I-recite nyo. Kasi ako, usually, ganyan din ako. I-recite ko talaga. Pag alam kong mag-overthink na ako, magre-recite na ako niyan. I am love, I am safe, I am healthy, my family and children are safe. Ganun, mga positivity, okay? Mga positive, i-claim natin yan. Okay. So, na-stuck ko sa nakaraan. Confirm. Pwede din na nainip kayo kasi parang nababagalan kayo sa pag-achieve sa inyong goal sa buhay. Or delay sa mga plano in terms of future plans. Feeling mo na-trap ka and unable to progress without really understanding why. So, ang kailangan dito, acceptance and moving forward. Kasi hindi na yung mababago yung nakaraan eh. Kunin mo lang yung wisdom message, yung natutunan mo. Okay? Kunin mo yung natutunan mo sa nakaraan. Kasi magagamit natin yan sa present, sa future. Okay? So, lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo and I'm happy for you kasi may lumabas ito na prosperity, wow, and opportunities. So, pag-imanin niyo po yan. Gemini, see you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.